Tinatawag akong newscaster, journalist, manunulat. But what I really am is a storyteller. At ang paborito kong kinikwento ay tungkol sa sumisikat sa sariling sikap. Di para kamanghaan o kainggitan ng mga manonood, kundi para mapabilib sila sa kanilang sarili na ang pagbago ng kapalaran wala sa swerte o sa awa ng Diyos, kundi nasa kanilang kamay. Kahit sino man, pwedeng maging big time. Maaliwalas na tanawin at lunti ang kapaligiran. Yan ang bumugad sa akin nang puntahan ko ang Costales Nature Farm sa Mahayhay, Laguna, ang tinaguriang first agri-tourism destination ng bansa. Ipinagmamalaki ng may-ari nito na nagsimula siya sa pagiging konduktor, barker at driver ng jeep sa kanilang probinsya, si Ronald Costales. Panganay sa 4 na magkakapatid si Ronald, jeepney driver at mekaniko lamang ang kanyang ama noon, kung kaya't hirap sila sa buhay. Nang mag-asawa ulit ang kanyang ama, ay nagkaroon pa sila ng 6 na kapatid. Nabaling din daw ang atensyon ng kanyang ama sa pangalawang pamilya, kung kaya't nagdesisyon siyang igapang ang 3 niyang kapatid sa kahirapan. Noong ako ay nasa 3rd year high school, ay biglang namatay ang aking nanay. At mahirap yung pinagdaanan namin dahil si tatay nakapag-asawa ng panibago at natutok yung kanyang atensyon dito sa kanyang bagong pamilya. So, naging napunta sa iyo yung responsibility? Yeah, dahil ako po yung panganay, what I did is pumasok na unang-una konduktor sa jeep. No? And then kapag hindi ako sumasama sa mga jeep, ko naman ay nag-aakas barker, no? Tagatawag ng pasahero doon sa mga jeep. And then later on, naging jeepney driver. Anong nangyari sa pag-aaral mo noon? Tuwing Sabado-Linggo ay ganun yung aking ginagawa. No? And then tinapos ko talaga yung pag-aaral ko sa high school. Bagamat walang lisensya, namasada si Ronald ng jeep. Sa kinikita niya bilang part-time jeepney driver, nakapagtapos siya ng high school. At akalain niyo ba, nagtapos pa siya bilang class valedictorian. Pero nabigo siyang ipagpatuloy ang pag-aaral. Hindi kayang matustusan ng pamamasada ng jeep ang matrikula sa kolehiyo. At medyo masama nga talaga ang loob ko dahil kapag naisasakay ko yung aking mga kaklase, alam ko na mas may capability akong mag-aral sana, pero wala akong magawa. No? Okay. Ano pakiramdam mo? Parang napapahiya ka ba? Hindi naman sa napapahiya, pero parang yun bang feeling na meron kang dapat na magawa na hindi mo kayang gawin dahil limitado yung inyong financial status. No? Ano yung pinangako mo sa sarili mo? Well, sabi ko hindi parating ganito siguro, no? At later on, sitiyakin ko na makapag-aral pa rin ako. Nakipagsapalaran si Ronald sa Maynila. Sumama siya sa kanyang tiyuhin at namasukan bilang security guard sa isang maliit na security agency. Dahil 17 pa lamang siya noon, kinailangan pa niyang kumuha ng peking lisensya para lamang matanggap sa trabaho. Bumili talaga ako literally ng lisensya para lang may masabing may maipakita akong lisensya. No? And sa bagay, ang kulang ko lang naman doon ay 1 year. No? So hindi ako dumaan doon sa training ng gwardiya. Lakas loob talaga. Ito yung mga agency na hindi naman magandang mga agency. So kulang talaga yung sweldo. No? In fact, nadidelay pa nga noon. At isang beses lang ako kung kumain noon. No? Dahil nga kulang na kulang yung sweldo. Nang nag-18 si Ronald, nasa tamang edad na siya para makakuha ng lehitimong lisensya bilang security guard. Lumipat siya sa mas maayos na security agency. Nataasan siyang magbantay sa LRT. Pero iginuhit siguro ng tadhana na ilipat siya sa Polytechnic University of the Philippines. Nagkaroon ng rally, nailipat kami doon, pinalitan namin yung mga gwardiya na nakipag-aaway o nakipagsuntukan sa mga estudyante. Now, sabi ko parang inilalapit ako ng Diyos sa aking pangarap. Talaga? Yeah. You saw that as a sign? Right. So, right there and then, kahit po wala akong ipon, nakapag-enroll ako sa PUP. Nag-working student si Ronald. Mula sa kanyang kita bilang security guard, nabayaran niya ang kanyang matrikula sa loob ng 1 taon. Ang natitirang sahod naman, pinapadala pa niya sa mga kapatid sa probinsya. Dahil sa matataas na grado, binigyan siya ng PUP ng full academic scholarship. Nakapagtapos siya sa loob ng 5 taon bilang #1 sa buong klase.
medyo tsamba lang po yun. Anong tsamba? Tsamba. So, Sobra naman tsamba yan. Computer engineering pa. Tapos magna cum laude. talaga lang siguro tawag nito, mahilig mag-aral. No? Yung una ko pa rin inimbita ay yung aking tatay dahil I was so proud. No? Ang problema, hindi naman sila nakapunta. No? Medyo cut lang natin muna. Medyo 30 taon na ang nakalilipas, hindi pa rin komportable si Ronald na ikwento ang pateng ito ng kanyang buhay. Hindi sumipot ang kanyang ama sa araw ng kanyang graduation, ang araw na pinarangalan si Ronald bilang magna cum laude. Sa halip, ang kanyang kasintahan noon at naging asawa na si Josie ang nagsabit ng kanyang medalya. Siguro magna cum laude, computer engineering, ang dami mong options sa pwedeng pasukan na trabaho, ano? yeah, marami pong nakapila noon, marami nag-imbita ng mga kumpanya. And ang aking po napili ay yung Philippine Global Communications. Dahil dun sa pangalang global, sabi ko malaki siguro ito. Yan lang ang basihan mo. Yes, Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2014.